Dumating na po sa ating bansa ang labi ng OFW na si Alona Bagayan. Sinasabing nagpatiwakal umano siya sa Dubai ilang araw lamang matapos siyang dumating doon. Hindi kumbinsido ang pamilya ni Alona na siya ay nagpakamatay. Kaya muli nilang ipina-autopsy ang kanyang bangkay. Nakatutok si Lea Alvis. Puno ng pag-asa ang 30 anyos na si Alona Bagayan nang pumuntang Dubai nitong Enero at 30 para magtrabaho bilang domestic helper. Nais daw niyang mabigyan ng magandang bukas ang 4 na anak at makatulong sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero hindi na siya nakausap ng kanyang pamilya pagdating niya sa Dubai. Matapos ang 6 na araw, February 6, namatay si Alona. Kanina, ang taong nais lang na makatulong sa pamilya, umuwing isang bangkay. Nanlumo ang kanyang mga kapatid nang makita ang kanyang labi. Hindi sila naniniwalang nagpakamatay si Alona, gaya ng sinasabi ng police report sa Dubai. Kasi nung nakita ko yung itsura ng ate ko, hindi namin lubos akalain gano'n ang sasapitin niya. Na nangarap lang naman siya magtrabaho para sa pamilya niya. Tapos kung makikita mo yung itsura niya, parang binaliwala, binaboy lang siya doon. Puro sugat. Base sa police report mula sa Dubai, nag-suicide si Alona sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ikalimang palapag na apartment ng kanyang employer. Bago tumalon, naglaslas daw ito ng pulso, naghiwa sa leeg at nagsaksak sa tiyan. Ang tingin ko dito ito ay murder. May mga kinausap kaming ilang forensic experts at ang sabi nila it's very unlikely for a person to commit suicide using different methods. Wala rin daw sa personalidad ni Alona ang kitilin ang sariling buhay. Wala rin daw silang alam na matinding problema nito. Si ate po kasi is masayahin eh. Masayahin po siya, mabait, maalalahanin. Hanggang ngayon, walang maibigay na impormasyon ng Al-Masirah Recruitment Agency, ang agency na nag-recruit kay Alona tungkol sa employer nito. May nakapagsabi pa sa pamilya na VIP o importanteng tao sa Dubai ang employer ni Alona. Ayon sa staff ng Al-Masirah Recruitment Agency na kasamang sumalubong sa labi ni Alona, ibibigay naman daw nila ang impormasyong hinihingi ng pamilya. Ipinagtataka lang ng pamilya Bagayan bakit nila ipinagkakait ng agency ang impormasyon sa kanila. Umaapila sila sa DFA at POEA. Nananawagan po ako lalong-lalo na sa gobyerno na sana po matulungan kami sa kaso ng ate ko. Lalo na dun sa pag-alis niya. Sana magkaroon ng linaw ang lahat. Yung katotohanan lang po naman ang gusto namin niya. Nagsagawa na ng re-autopsy ang NBI sa hiling na rin ng pamilya. Ilalabas daw ang resulta matapos ang ilang araw. Lea Alvis, Nakatutok, 24 Oras.